Pinasok ng napakalaking ahas ang isang residente ng barangay Anislag, Daraga Albay. Nakita umano ang ahas kagabi na pumasok dito sa bahay nila at agad namang tinakpan ang butas. Nagulat kami sa ahas na aming nakita sa ilalim. Habang maaga pa at fresh ang pangyayari ay agad kaming tumungo sa barangay Anislag kahit inabot kami ng napalakas na ulan. Basa kami ngayon dito sa lugar kung saan nakita daw yung cobra. Dali-dali nga kaming pumunta dahil natakpan lang daw ang butas ng cobra na pinasukan kagabi. Kaya dapat habang fresh pa ay agad namin itong mahuli. Ayon din sa residente ay hindi daw maliit yung nakitang cobra nila na pumasok dito sa loob. Ayan nga pala tinakpan nila ng putik yung butas na pinasukan ng cobra na nakita nila. Nag-attempt pa na lumabas ang cobra kaya ang ginawa nila ay tinaboy nila ito para pumasok at saka tinakpan ng butas para ma-sure na mahuli natin. Gagaw no sir kasarig po. Dakula na. Ngayon unong oras siya to kahapon o kagabi. Kagabi mga alas 6. Tapos naglug siya diyan. Di man nagluwa na. Tigsulat na lang ninyo. Okay. Cobra sir, cobra. Cobra. Uy, sus, Sige, cobra. sige. Ayon sa isang residente, kahapon pa daw na alas 6 nakita nila yung ahas. Kaya ang ginawa nila ay tinakpan yung butas at agad humingi ng tulong. Pero umaga na nabasa namin ang kanilang mensahe. Kaya ngayon pa lang na umaga namin napuntahan at ayan na nga sinimulan na ngang tibagin ng kasamahan natin yung lugar para ma-check natin kung andito pa sa loob yung sinasabi nilang cobra. Humingi kami ng consent kung gusto nilang ipawasak yung flooring nila. Pero pumayag naman sila kasi hindi namin mahuhuli yung cobra kung hindi namin wawasakin yung flooring ng kanilang bahay. Pag-check ko pa lang ng butas ay alam ko na ito ay lungga ng cobra. Napakalinis ng paligid at walang bakas ng mga daga sa loob. Madalas manirahan ang mga cobra sa ilalim ng mga flooring ng bahay dahil dito ay komportable sila at nakakahanap sila ng magagandang temperatura. Kaya always nating i-check yung mga flooring natin kung ito ay may mga butas at agad naman natin itong tatakpan para hindi tayo pasukin ng ahas. Sinimulan na nga naming tibagin yung flooring sa tulong ng ating mga kasamahan dahil medyo malalim yung butas ng flooring at dito daw naglulungga yung cobra. Sa part na to, nag-iingat kami dahil ang mga cobra ay may kakayahang magdura o mag-spit ng venom papunta sa ating mga mata. Kaya ang ginagawa namin, sisilipin muna, saka namin mawasakin yung flooring. At para maingatan na rin na hindi matamaan yung cobra. Medyo ilang minuto na ay wala pa kaming nakikitang cobra sa loob ng flooring. At nakikita namin na napakaganda ng tirahan nila dito sa loob ng flooring at napakalinis. Sa ganitong senaryo, ang cobra ay pipiliing sumuksok ng sumuksok habang ginigiba yung kanyang bahay. At kapag na-corner na, saka naman ito lalaban o tutuklaw. Pinalibutan na nga namin yung area para hindi kami masalisihan. Sa part na to ay nakikita ko na yung kaliskis ng cobra na kumikinang na sa flashlight at nadadirect pa ng init ng araw. Kaya nakita ko na at na-confirm kung saan natutulog yung cobra. Ano? Uy, may favorite pag-iwaga. Sarigon. Laki? Ako Isus yan ang cobra. Totoo nga yung sabi ng binata na nakakita sa cobra at ito ay kasing laki ng braso. Baka nga buntis ang cobra na to dahil sobrang lapad ng kanyang tiyan. Sa part na to, sinimulan ko nang hulihin yung cobra at pinadistansya ko na yung ating mga kasama dahil siguradong magwawala at lalaban na yung cobra dahil na corner na namin ito. Kung mapapansin nyo, mas pinipili ng cobra na tumakas. Ayan. Kaya dinuduraan niya tayo sa mata ng kamandag para makascape sa atin. At ayan, kung makikita nyo, sumusuksok siya pero sagad na, wala na talaga siyang mapapasokang butas. Ito ay Jumbo Philippine Cobra o adult size niya ng mga Philippine Cobra. Sobrang bigat na niya. Kapag ganito naman kalaki ang cobra ay mababagal na ito. Hindi na to masyadong delikado sa mga rescuer kasi hindi na niya kayang angatin yung kanyang buong katawan sa sobrang taba at sa sobrang bigat. Dahil maputik, maghahanap kami ng spot kung saan namin pwedeng pakapangin yung cobra. Dahil hindi madiinan ng hook yung kanyang ulo dahil putik. Kaya dinala namin ito dito sa gilid ng kalsada para mas ma-handle namin yung cobra. At dito sa part na to, inexplain ko na sa may-ari kung ano yung totoong behavior ng mga cobra. Nag-educate na rin ako dun sa mga bahay na katabi nila kung in case ano yung gagawin kapag nakakita ng ganitong klaseng ahas. Ayan, hanawakan na nga natin yung ulo ng cobra para mas makita natin close up kasi hindi makalapit yung bago nating cameraman.
Ayan, shout out dun sa bago nating cameraman. Ayan, bagong sama pa lang siya pero nakita na niya yung actual na pag-rescue. Ayan, napakalaking cobra at nagdumi pa nga siya. Halatang busog na busog yung Philippine Cobra. Sobrang haba na rin at sobrang bigat niya i-handle kung mapapansin nyo. Ito nga pala ay babaeng cobra kasi napaka-iksi ng kanyang buntot at napaka-flattened ng katawan niya. Sobrang taba at sobrang bigat. Ayan, kung mapapansin nyo yung cobra, itim na itim at nakadilaw pa. Nakalabas pa nga yung pangil nito. Ayan nga pala yung kaliskis niya, consistent at napakaganda, parang butil ng bigas. Ito nga pala yung pagdura ng mga cobra ng kamandag. Ayan, dinuduraan niya yung ating shoes para makatakas siya. Ayan nga pala yung isa sa defense mechanism ng mga cobra, yung pag-spit para maparalyze yung mata nyo at makatakas siya. Ayan, sobrang bigat. Sa part na to, hindi pa namin napapasok dahil wala kaming dalang katsa. Ayan, pinapahanap pa natin yung kasamahan natin na humanap ng katsa. Pero wala nga hanap na katsa, pinapahanap na lang natin ng sako o lalagyan. Dahil sa sobrang pagmamadali, hindi na natin naisipang makapagdala ng snake na lalagyan. At ayan, pinapagod muna namin yung cobra para mas madali na lang sa pag-handle at pagpasok. At ito na nga, sako na lang nga pala yung linagyan namin kasi walang nabilihang katsa sa bakery. Ayan, kung sino may magdodonate po ng katsa dyan, andito lang po kami sa Daraga Albay. Pwede nyo po kaming i-PM dahil malaking tulong po sa amin yung magbibigay po ng mga katsa. Ayan po, para sa paglalagyan ng ating cobra na halos nakukonsumo natin araw-araw. Ayan na po, salamat po sa inyong lahat. Guys, nagpa-snack po sila. So maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng panggas, tsaka mga pang-snack po namin sa ating rescue.